When did you last stop to check in your own life? Hi, I'm Angeli, and this is Life in Progress, the podcast where we have real conversations about relationships, business, and figuring out your 30s. Let's get into it. Hello, welcome back to Life in Progress. So I'm still here in Mallorca, pero uuwi na ako ng Madrid today. Dapat Sunday pa ako uuwi, pero nag-decide ako na uuwi na ako today because ang dami ko na-realize sa trip na to about friendships, business, people I work with, at sa marami pang bagay. Then, when na-encounter ako isang problem, gusto ko siya bigyan ng solution like before na ginagawa ko, yung dati kong version. Pero hindi. Ibang version na ako ngayon. So, bibigyan ko siya ng ibang solution based sa kung ano ako ngayon and ano yung nafe-feel ko right now and kung ano yung values ko right now. So that's me breaking my own patterns. Kasi naintindihan ko na medyo, ano siya, may mga doubts ako pero i-break ko pa din. Ganun tayo eh. We had so many versions in the past na parang ngayon, di na natin kilala. That's why today we are going to talk about what happens nga ba when we finally choose ourselves or the art of always choosing ourselves and listening to ourselves. So yung version ko dati, ang dami, actually plural yan, versions. Sobrang daming versions na hindi ko na nga alam minsan na parang, ay, ako ba yan? Ako pala to dati. Parang mapapaisip ka na, ganun pala yung mga decisions na ginawa mo dati. Kasi yun lang yung options na nandyan nung time na yon. Ngayon, marami na akong ibang options. So, pag na-encounter ko yung same problem, different solution na ibibigay ko. So, yung pagbe-break ng patterns is very, parang history yan sa brain natin. Eh. Tuwing naka-encounter tayo ng same problem, kung same solution yung binibigay natin, syempre tayo magbabago, hindi tayo mag-grow, di ba? Walang growth na nangyayari, walang parang character development, parang paulit-ulit na same solutions. Kaya when you find yourself na parang paulit-ulit yung nangyayari, that means hindi pa tayo natututo ng lesson. Hindi pa natin na-break yung sarili natin pattern. Wala pang development na nangyayari dun sa brain natin. Kailangan kasi labanan natin yan eh. Parang yung nararamdaman kong doubt right now, kung dating self ko yan, grabe parang nag-give in na siya. Pero this time hindi. I'm gonna try a different solution to the problem because I've learned, I've matured, and ang laki na ng growth na nangyari from dati kong version and ngayon. So yung gap parang sobrang layo na para ulitin ko yung same patterns ko and yung same actions ko. Dati, naalala ko, I know marami nakaka-relate dito. Parang we try our very best mag-shrink para lang mag-fit in. Meron ako narinig dati na kasabihan niya na sometimes we have to close our eyes and nagpapanggap tayo wala tayong naririnig and shut our mouths kasi parang wala namang value yung mga things. So kailangan we have to act na okay lang for the sake of the relationship. Hindi lang to romantic, like any kind of relationships. Minsan kasi kung lahat bibigyan natin ng pansin, sa friendships, lahat naiirata tayo, lahat may pet peeve tayo, lahat nabubwisit tayo, lahat ayaw natin, lahat pinapansin natin, lahat may comment natin, lahat may comment tayo, hindi lahat ng bagay kailangan pansinin. Kailangan pinaprioritize natin ano lang yung pinapansin natin, especially kapag involved yung ibang tao. Doon papasok yung we cannot control things. We cannot control people. We cannot control situations. We can only control ourselves and our reactions and controlling our patterns, lalo na kapag may problem solving. Hindi pwede same solution yung binibigay natin again and again doon sa isang bagay. So sa family, minsan kailangan din natin mag-shrink lalo kapag may magkapatid tayo, which is sad. Medyo hindi ako makarelate doon kasi I come from a family na sobrang free kami. We were allowed to evolve, to speak up, to do whatever we wanted to do, to choose for ourselves. So, medyo hindi ako makarelate doon. But ang dami ko naririnig ng mga stories. And I'm sure madami nakaka-relate, lalo na kapag mga breadwinners na really have to shrink yourself to para give way sa mga people around you sa family, di ba? Nasasad ako doon. Sobrang nasasad ako doon kapag nakakarinig ako ng story ng mga breadwinners na give up nila yung dream nila kasi kailangan ipaaral ng kapatid. That is you shrinking your own needs and wants for someone else, which is sad. Kaya kapag may nakakausap akong breadwinner, may ganyan akong friend
he has been the breadwinner of the family for so long na late 30s niya na-enjoy yung life niya. Ngayon na lang siya nakaka-join ng mga marathons, ngayon na lang siya nakakapag-travel, kasi buong buhay niya binigay niya yung pera niya sa family niya. Alam ko naman, kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan sa buhay, kanya-kanya tayo ng stories, backgrounds, and traumas. Pero that is just like so sad para sa akin kasi never ako makaka-relate doon. And with God's grace, yun din yung isa sa mga biggest privilege ko na my family is my support system. And I wish that for everyone, if kaya. But I also understand na ano yun underrated privilege na hindi lahat ng tao may okay na parents, di ba? Kaya minsan nagigets ko din, yung ibang tao biniblame nila yung mga nangyari sa buhay nila, sa parents nila, kasi hindi sila nabigyan ng shelter or ng needs. So, the world talaga is very different, no? Sobrang complex. Kaya, minsan ang hirap i-judge ng tao kung saan nanggagaling yung mga sinasabi nila. Kasi we really don't know ano yung mga options meron sila sa harap nila nung ginagawa nila yung mga decisions na yun. For example, meron akong isang friend, halos lahat ng friends niya, parang ano sila, yung work nila medyo hindi nag-align sa akin. Nagets ko na lang na parang siguro wala lang talaga silang option. Tapos yung sinabi sa akin ng friend ko na parang galing sila sa sobrang mahirap na family and kailangan nila mag-provide sa buong family. So medyo maintindihan ko na parang minsan wala lang talaga silang option, no? Minsan siguro ang option lang nila is talagang new self na lang nila yung ibibigay nila kasi hindi naman sila nakapag-aral because hindi naman na-provide nung family, yung basic needs nila nung bata sila. Kaya sobrang lumalawak na yung mundo ko sa perspective ko when I deal with people. Kasi parang I try to understand, ano ba naging options ng tao ito? Bakit siya napadpad sa ganyan? Sa love, lastly, actually madami pa yan eh, pero yung last talaga yung love. Sa love talaga, kaya hindi ako sangayon na kailangan natin mag-shrink para lang i-accept tayo ng someone. Ang bigat siguro na kailangan mo mag-shrink para lang mahalin ka ng someone. And ang daming tao nag-end up sa ganyan. Even pumasok ako sa ganong sobrang long-term na relationship, parang late 30s, okay lang, di ba? Hindi ko siya kailangan madaliin kasi feeling ko mas better mag-share ng life, ng values, ng principles, ng everything kapag buong buo ka sa self mo, kapag alam mo yung sarili mo, alam mo yung mga weaknesses mo, strengths mo, ano yung mga gusto mo, interests mo, mas madali makisama. Siyempre pag sa beginning, ang dali lang ma-inlove sa isang tao kasi we are always showing our best selves, including me, lahat tayo, di ba? Makikilala mo lang yan pag nag-away na kayo, or meron kayo differences, or meron kayo hindi napagkasunduan, doon mo malalaman ano talaga yung ugali ng tao eh. When we always live for someone else, slowly tayo ma-betray. Mawawala tayo ng gana sa buhay, mawawala tayo ng inspiration, and parang nagiging robot tayo. In one of my TikTok videos, sabi ko, doon, parang sometimes we forget that life is very short and we forget to feed our souls. And kung ano yung nagpapa-amaze sa atin, ano yung nagpapa-excite sa atin, kahit maliliit na bagay lang. I'm not talking about travel. There's so many things every single day na pwede natin gawin na nagpapasaya ng soul natin. As simple as drinking coffee, or sige, kung matcha, ano kayo, pwede rin naman matcha. And the more we let go of the expectations of people around us, feeling ko, the more na magiging masaya tayo. Same with us, the more we let go sa mga expectations natin sa ibang tao, feeling ko the more magiging free tayo. And doon na rin pumapasok yung kailangan natin tanggapin as early as possible na hindi talaga natin makakasundo lahat ng tao. Kasi iba-iba tayo eh. How can we expect na magkakaiba tayo? We always talk about being different. And we also expect na lahat tayo magkakasundo. Kasi iba-iba tayo talaga ng perspective eh. Because iba-iba yung pagpapalaki sa atin, iba-iba yung mga trabaho natin, iba-iba yung pinagagalawan natin, iba-iba yung circle natin. So, that is part of being human na hindi talaga natin makakasundo lahat ng tao. There's a big difference na dinidisrespect natin yung ibang tao just because they're different or talagang hindi lang tayo nag-engage with them because naintindihan natin yung awareness sa self natin na parang, ay, okay lang naman magkaiba kami, hindi ko naman kailangan mag-engage or makipagtalo. So, when you are so aware sa sarili mo, naiintindihan mo na lahat na ito eh. So before, eto mga minention ko ng mga bagay, alam ko na yan eh, pero dahil bata pa ako noon, medyo may parang ano pa, doubts, 80%, ganito, 20%, parang, ay, tama ba itong ginagawa ko? Siyempre, part yun na pagiging tao. Hindi ka naman magiging sure ever sa sarili mo na ano ka, sino ka, ano yung mga gusto mo, ano yung mga ayaw mo. Nagbabago kasi yan eh. We will never know ourselves
fully, ha, 100%. Kasi nga, nagbabago nga tayo. For example, superficial example na lang. Parang before, like last year, parang sobrang love ko ang Bottega. Superficial na lang. Siyempre cute din yung mga superficial things, di ba? This year, parang Loewe na yung gusto ko. O, di ba? Parang maliit na change lang. So, parang ngayon, titignan ko yung mga Bottega ko. Sabi ko, ay, ano pala, nasobrahan nata ako ng gusto sa Bottega. Okay, change, ano naman tayo. So, that's us changing all the time. I'm sure madami pang ibang bagay na nakaka-relate din kayo na minsan hindi nyo na nagagets bakit sobrang nagbago na kayo bigla. Kasi nga, we are evolving. Minsan influence ng kung ano-ano nababasa natin, nakikita natin. Minsan naman tayo mismo, from within, nakikilala na natin yung sarili natin without even knowing. Parang dati, for me, traveling was all about going to different countries. Ngayon, kahit sa Spain na lang muna ako lumipad, okay lang. Kasi parang home country ko naman na to ngayon for now. And I love exploring it. Kasi parang unknown pa din siya sa akin. And ganoon na din ako sa Philippines. So yung umuwi ako, gusto ko pupunta sa mga islands. Kasi kung saan ako galing, parang unknown na siya sa akin. So, dati alam ko lahat sa may bagong coffee shop, sa may bagong restaurant. Ngayon wala na akong alam. So, I have to put more effort tuwing uwi ko para malaman ano yung mga nandoon. And that is just so beautiful to me. Feeling ko yun yung beauty ng life kapag open tayo sa pag-flow sa kung ano yung nangyayari. And currently, I have two lives here in Spain and in the Philippines. And minsan, if I'm being honest, di ko na nga alam saan ako nagbibilong. So, when ba tayo dapat mag-decide to choose ourselves? In our 30s ba? In our 20s ba? Actually, if I'm being honest, napasok pa rin naman ako sa ibang scenarios. Once in a while na parang ginagawa ko yung mga bagay-bagay na dapat hindi ko naman gusto gawin or dapat ayoko naman gawin. Parang itong trip na to, ginawa ko to kasi gusto ko. Pero nag-try ako magsama ng isang bagong friend na medyo hindi ko naman sure na kung magugustuhan ko yung company niya sa trip. So, parang medyo hindi ko pinakinggan yung sarili ko noon. And okay lang, kasi ganun ka nga matututo, di ba? And feeling ko mutual naman yung feeling namin. And does it mean ba takot-takot din na kami maging friends. Feeling ko magiging friends pa din kami, pero for parang short fun na lang. Hindi na yung ganito na magkasama kami for 7 days or mag-uusap kami na bongga-bongga. Parang hindi ganun type of friendship. So, when we decide to choose ourselves, ang daming questions din eh. May iwan ba ako mag-isa? Magiging lonely ba ako mag-isa? Magigilty ka niyan? Ang dami mong tatanungin sa sarili mo, ang dami mong doubts, ang dami mong hesitations, kasi parang ang daming guilt eh and fear. Parang together yan. Lalo na sa panahon ngayon na parang feeling ko yung mga tao, lagi silang may fear na bakit ko to kailangan gawin mag-isa? Bakit hindi na lang pwede may sumama sa akin? Kasi nga parang lagi na tayo mag-isa eh, di ba? Lagi natin naririnig sa mga podcast, self-love, being alone, traveling alone. Feeling ko, yung sweet spot is choose yourself first and always try to do things with yourself para lang alam niyo yung feeling if talagang ayaw niyo maging mag-isa. Then, next is the value of community. You go out. And yung community, kapag sinabi kong community, hindi nyo naman kailangan ipilit sarili nyo mag-running club, mag-ganyan, para maging part ng community na yon. Maybe the work to be done here is to know yourself first by doing things alone. Then you find the community kung saan ka nagbibilong. For example, sa case ko, I don't like to run. I've never, ever enjoyed it. Strength training girl ako. So, ang dami kong friends na sa running club. Sabi ko, di ako magiging partner. I can travel with you, I can go with you, sasamahan ko kayo, ba't di ako tatakbo? Because ginawa ko na yung self-worth. So, ngayon alam ko na sa community ako nag-belong. So, part ako na ng mga communities, travel, Pilates retreat, wellness, mga ganyan, part ako niyan. Pero yung iba parang ayoko, yung mga coffee communities, mga coffee shops, yan, nagpupunta ako niyan, pag may mga brunch parties sila in the morning, kasi nga, nagput na ako ng time para makilala yung sarili ko. So, doon pumapasok yung value of self-worth. Malungkot yan, nakakapagod yan, and hindi usually loud yan. It's very painful. Hindi siya loud, unti-unti ka lang niyang bibigain from the inside. Kasi parang ka-questioning mo lahat na parang, okay, ano ba mga kailangan kong gawin? Ano ba mga kailangan kong ayusin? But once mapagdaanan nyo yung process na yon, and importante mapagdaanan nyo yun, pinagdaanan ko yun for 3 years. Lately na lang ako naging okay. Imagine yung 3 years, yung battle inside my head, yung demons, lahat inside my head.
inisa-isa ko yun. Piniga ko talaga yung isa-isa. Sabi ko, kailangan natin halungkatin to maigi. Siyempre, I have the privilege, so I was able to go to therapy. Pero alam ko, yung ibang tao, wala naman sila ganung privilege. But, yeah, ulit. But, we always have good friends around us. And that's also a privilege kasi hindi lahat na tao may ganun. So that's also a community. Just make sure na lang when you find your friends, agad pakiramdaman nyo na if may vibe. Huwag kayo ipilit yung sarili nyo. Huwag kayo mag-shrink. Kasi parang hindi naman na siguro tayo parang naive ngayon with all these platforms for free education and help. Siguro pwede na tayo mag-decide na ano talaga yung gusto natin sa mga friends natin. So, iba-iba tayo ng ways. Di ba? Yung iba nag-travel, yung iba gumagastos, yung iba nagpapa-therapy, yung iba parang nag-overproduct, nagiging yung iba para naging overproductive sa work. So, kanya-kanyang way of dealing things yan. Wala namang right or wrong. Depende yan kung ano tayo and sino tayo. So, what happens after this painful journey? Clarity. Finally, clear na sa'yo yung mga bagay-bagay. Medyo hindi ka na nag-shrink na sarili mo, hindi ka na nahihiya, ipakita yung sarili mo, hindi ka nahihiya tumawa ng malakas, alam mo na sino yung mga tao para sa iyo. Yung iba kasi mawawala na lang yan eh. Yung iba magsistay. And yung mga tao magsistay, doon mo malalaman na sila pala talaga yung mga people mo. After you do all this work, maging firm ka sa boundaries mo, nagno-know ka na, hindi ka na basta-basta sumasama, hindi ka na basta-basta na manipulate over anything, doon mo ma-realize na parang, ay, ito pala yung mga tao ko. Parang right now at 35, alam ko na sino yung mga tao ko, sino yung mga tatawagan ko kapag may ginawa kong stupid things, sino yung mga iiyakan ko, at sino yung mga guguluhin ko, sino yung mga sasendan ko ng memes, reels, non-stop. Alam na alam ko na yan. And yung mga tao na nawala, naintindihan ko na din na they were never part of the journey. Hanggang dun lang yung page nila sa buhay ko. They were just a chapter, a page, and wala na silang contribution beyond that. And firm believer din ako na hindi ko mabubuo yung sarili ko right now kung ano ako, kung hindi ko na-encounter yung mga pangit na na-encounter ko sa buhay. Siyempre, hindi naman ako yung pa-victim mindset na sila lang yung may pangit na contribution sa buhay ko. Ako din, may mga pangit din ako ng contribution. Self-accountability. Kailangan alam natin ano yung part na piniplay natin sa isang scenario or relationship. Siyempre, may mga ginawa din ako, kaya nga kami nag-fall apart. Diba? And that's the beauty of being an adult. Naintindihan mo na in every situation, hindi isang tao lang yung may kagagawan. Life is two-sided. May ginawa ka din. Kaya nag-fall apart yung isang tao. Sa work, ganyan din. Siyempre, siguro di ka naman matatanggal sa isang work kung nagpo-perform ka naman, di ba? Or hindi ka naman siguro aalis kung di ka naman parang binubuli or pumayag ka. Hindi ka speak up for yourself, di ba? So parang both, nag-play. I hate movies, by the way, lalo na yung mga adults. Parang, why are you doing that? Hindi ba kayo parang nahihiya, di ba? That's a different topic for another day. Then yung pinaka-amazing na part is your standards will become higher sa people, sa time, energy, sa everything. Kasi parang, alam mo na yung sarili mo eh. Alam mo gaano kasarap makilala yung sarili natin. And gaano kasarap magbago through seasons. Kasi finally, naiintindihan mo na gano'n pala ang buhay na dapat nag-flow ka. Na dapat nagpuput ka ng so much time na makilala yung sarili mo. Kasi nagiging stranger ka din pala, apparently. And kapag hindi ka nakalabas doon sa pagkatao mo, ng example ng 20s ka, kaya mahihirapan ka pagdating mo ng 30s. Kasi hindi mo ma-let go. And hindi mo kinikilala yung sarili mo right now. Siguro same with 40s. Pag 40s ka na, kailangan iba mo na yung self mo ng 30s. It's a continuous thing eh. You have to put work, time, effort, and money as well to keep knowing yourself. Kasi ang hirap mabuhay kapag ikaw mismo stranger ka sa self mo. Parang it doesn't make sense to me na hindi ko kilala yung self ko. Kaya okay lang ako mawala kahit sino eh. Wag lang yung sarili ko. Kasi at the end of the day, titingnan ko yung sarili ko sa salamin, gigising ako with myself. Gusto ko, alam ko, sino yung Angeline na sa harap ko, sino yung kausap ko, ano yung gusto niya, ano yung happy siya, ano yung proud siya. Gusto ko, alam ko, self ko, and alam na alam ko ano yung version ko gusto ko dalhin sa different places. And there's a word lately na performative. Pero hindi ako sangayon dun eh. Kasi we cannot
show ourselves fully to everyone. And that's part of the life. Kasi parang not everyone can get an access to the beautiful version that you've created for yourself. Kasi if ganun na lang, mag-lead yun sa abuse, di ba? What if you are such a beautiful person, you're forgiving, you are generous, ganyan. Siyempre, abusuhin ka, di ba? Like, I consider myself a very generous person. And feeling ko, at some point, na-abuse ako noon because dumating sa point na nag-start na ako magbayad na kung ano man yung ask ng mga tao. And sa experience ko, one time, when I asked for a reduced price because I was getting a lot of things done, nagalit. So sabi ko, in my world sa business ko, kapag 2 people lang yung aalis, sige, ito yung rate. Pero kapag 10 sila aalis, syempre babawasan ko. Lalo na yung client hihingi yan. Apparently, so yung pagiging ganun ko pala, parang never siya na-appreciate. And once nag-iba ako ng pagkatao because of the things that were happening to me, hindi siya natanggap. And despite, tas binalikan ko lahat. Sabi ko, I was super, super, super giving dito sa taong to. O sa mga taong to. Para people don't abuse some of your generosity or your simple ways of making people feel good. When I like people, when I get to laugh, when I get to enjoy moments, okay lang sa akin ako magbayad. Pero for some people pala, pag nag-iba ka, hindi mo na yung ginagawa. Galit na sila sa'yo. Dati, hindi ko pa na-experience yun eh. Nung na-experience ko siya lately, sabi ko, totoo pala yung mga nababasa ko sa threads. So, minsan, yung mga tao na sa paligid mo, kaya nila ginagawa yun because hindi mo nalagay yung standards. Meron sinabi dyan yung friend ko kahapon eh. Sabi niya, Angeli, sometimes you forget to tell people that I am nice. You also have to treat me nice because I demand for that. Sabi ko, nga no, okay fine, next time sasabihin ko. Sabi niya, lalo na kapag bagong friendships. For example, ito sa trip na to, sinabi ko sa friend ko, ako na magbabayad ng mga hotels because I want to stay in good hotels. Then, syempre expectation ko na kasi bago lang kami mag-friends eh. Tapos, parang nagulat ako, siguro very cultural kasi iba yung lahi niya eh. Parang, hindi siya nag-thank you. Sabi ko, ha? Ano ba to? Parang, normal ba to? Ganyan. Sabi ko, bakit parang ako, thank you sa mga tao. Tapos na-realize ko, hindi ko pala pwede expect sa mga tao kung ano yung ako, ano yung mga principles ko, and ano yung mga values ko. Kasi iba-iba nga kami. So yun, and isa pa is, parang, kunwari mag-trip ako with friends, pag nakarating na ako ng bahay, always text, oh, thank you so much, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos I did not receive that text. Tapos, syempre medyo nasad ako, sabi, ganun. Nag-test pa lang kami ng waters. So, magiging friends kami, lalo na travel friends. And I'm also learning lalo na ngayon, nakikipagkaibigan ako sa mga ibang nationalities, hindi na Filipino. Sobrang iba siya, guys. Sobrang iba siya. Kahit ang dahil mong standards, medyo hindi siya applicable kasi per lahi, iba-iba yung mga perspectives nila, iba-iba yung mga standards nila. So, minsan magugulat ka na lang na parang, diba? So parang, kasi pag mga Filipino friends ko, parang si Edge, kasama ko sa Menorca, isang dinner ako magbabayad, isang dinner siya magbabayad. Tapos dito parang pag ako yung kakain or pag ako yung magbabayad, parang kain kami sa masarap. Pero pag siya na yung magbabayad, parang kain kami sa kung saan na lang. Tapos sabi ko, teka lang, ayoko mag-isip na ganito, na-trick ako. Ganun ba? Baka naman guni-guni ko lang yun. So, we also have to watch out for those things. Yung mga tao na pinapaligid natin, lalo na kapag bago pa yung mga friendships, i-make sure natin yung standards natin, sabihin natin sa kanila. Yun yung naging fault ko, na parang hindi ko nasabi in the beginning. Kasi parang feeling ko minsan common sense yung mga ganun, pero apparently hindi. Minsan pala, kailangan talaga natin sabihin. So yung harder truth about choosing yourself is yung grieving. Oh, nakakaiyak. Alam niyo ba, may mga days na miss ko yung self ko na nag-drive ako sa Norway, Iceland, New Zealand mag-isa. Ginigrieve ko yun. Grabe, hanggang ngayon. That version of me was so adventurous. Grabe, nakabackpack lang ako ng isang jacket lang. Ngayon kasi ang arte ko na eh. 3 yung bag ko, 4 yung chinelas ko. May simple promises sa sarili natin na mag-workout ako, kakain ako ng maayos. Choosing yourself yun eh. Ano yun, parang hindi siya one time lang na parang bigla ka na lang magigising, oh, I'm gonna choose myself today. It's a practice na gagawin mo every day. For example, may nag-invite sa'yo, pagod ka na,
mas pipiliin mo na lang magtulog. So, that's you saying no because marunong ka na. Hindi ka na nag-yes, hindi ka na nag-shrink ng self mo. Or sa case ko, sa mga next trips, pag nagkaroon ako ng bagong friend, sasabihin ko na, oh, ako nagbayad ng hotel, ikaw magbayad ng pagkain. Kasi wala kang mabinayaran sa hotel. So that's what I'm learning. Minsan kasi di ko na masasabi, or di ko na lang sinasabi. So that's what I'm trying to learn, na kapag may new friends ako, kailangan vocal ako about that. Na parang, hello, kailangan may contribution ka din. So yun yung naging mali ko. Kasi in-expect ko na parang kusa na siya mangyayari. Dapat pala hindi gano'n. Namimiss ko yung Angeline na yun. Like, I really, really value that Angeline because she gave me the life that I have right now. And I will be always grateful kasi kung wala siya, siguro hindi naging ganito buhay ko. Kung yung Angeline na yun, mas pinili niya mag-asawa ng time na yun. Siguro wala ako dito yung nagpo-podcast. Siguro may mga babies na ako. So, pinili niya yung mga bagay-bagay that time. Yun yung mga nag-land sa akin ng buhay ko right now. Yung mga options na meron siya in front of her. She took all those opportunities and options. Kaya ako nag-land dito. Itong buhay na meron ako, and I love it. I will be, and I love it. I will be always grateful to her. So, younger Angeli, thank you so much for giving me this life. I'm so grateful. Grabe. Never ko naisip 10 years ago na mag-record ako ng podcast sa ganito ka syalang hotel. So, di ba? Sa ganito ka bonggang hotel na tinulungan mo nila ako i-set up yung camera ko. And ang ganda ng view, parang ako sa task. Yan hindi ko na-imagine na lalabasan ng younger Angeline. Pinilit ko na yun. So, yun yung mga harder truths. At syempre, kasama din dyan yung mga tao. Ang hirap kaya minsan mag-let go ng mga tao. And mapapaisip ka pa rin minsan, tama ba na nilet go ko yung friendship na yun? There are some friendships na up to this day, naisip ko, tama ba na nilet go ko yun? Tama ba na di ko nilaban? I-text ko kaya? Pero dun ko ini-explain sa self ko na, Angeli, kung gusto naman nila makipag-friend sa'yo, mag-text naman sila sa'yo. So, hindi ka nila chinext, so don't put the effort na. Kasi feeling ko minsan yun din yung mali sa akin, na I put so much effort sa people. Kasi lagi ko tinitingnan na may something good, may something ganito, or pinu-forgive ko sila, parang ang haba ng pasensya ko, ang haba ng understanding ko, and nililet go ko. Feeling ko, yun yung isang bagay na kailangan ko pa i-sharpen and i-carve. Despite having standards, ganyan, pag napamahal sa aking tao, parang paulit-ulit ko binibigyan ng chance. Next hard truth is, not everyone will celebrate you. Even yung closest people sa inyo once, hindi nila maintindihan bakit nagbago na kayo, bakit nag-no na kayo, bakit di na kayo sumasama, bakit iba na yung priorities nyo, and that is okay. Makakakilala pa tayo ng mas maraming tao na magmamatch sa current vibe natin, sa current na gusto natin, and all we have to do is keep being ourselves and keep being true to ourselves, because I don't think I can ever live a life na hindi ako true sa self ko and gumigising ako everyday happy. I don't think so. I can't. Parang it sounds so difficult, no? So what do you gain after all these things? Diba? Parang, minsan parang kung papakinggan nyo, parang ang harsh, diba? Pero reality kasi yun eh. You finally attract everything na nag-align sa'yo. That's people, relationships. Pero hindi mo yan makukuha agad 17, 16, 18. Start pa lang yun. Yun yung nag-start ka na. May awareness ka na. Kasi nag-put ka ng work, aralin itong mga bagay na ito, makinig sa mga podcast at magbasa. Iba-iba yung mga tao. Minsan, na-realize nila yung mga ganyan. 30 na sila, 25 na sila. So, wala talagang one formula fits all eh. Iba-iba siya eh. It's just some people like me, maaga kami nag-start mag-invest sa sarili namin. Ako at the age of 16, nag-start na ako eh kasi naka-experience ako mag-travel to the US, to Paris. So, na-open yung mundo ko. But some people don't have that. And that is okay. Kaya, ang dami ko nakikilala mga tao online na nagme-message sa akin na they started having boundaries at the age of 58. Mom ko, nag-start ata siya magkaroon ng strict boundaries sa family niya, 40 plus na siya. And part yun ng life eh. Kaya nga, continuous work siya. Hindi siya yung parang, alam mo na, at the age of 25 or 30, stop ka na. No, kasi nga magbabago ka eh. When we finally do things for ourselves, doon talaga na start mag-attract everything. Again, not just love ha. Kasi mostly yung mga tao, kapag nagsasabi tayo na attract, you attract, ganito, ganyan, normally lagi love. I-decenter muna natin yung love kapag alam nyo na, eto yung mga bagay na hindi nag-align sa inyo. Hindi na kayo nagtitiis for years. Kunyari, may nakilala kayong lalaki, alam nyo naman, he just wants to sleep with you.
And alam nyo, player siya, ganyan. Di na kayo yung nagtitiis na ilang buwan. Gusto nyo siya baguhin, gusto nyo siya palitan, ganyan-ganyan, or maintindihan yung value nyo. No, when you choose yourself, when you do the self-work, and when you finally love yourself, instantly, nililigwak nyo sila. Instantly, adios na. Instantly, ciao, ciao, ciao na. Hindi na yung parang tiis, bigyan ko ng chance, 1 month, 3 months, 6 months. Kakatiis nyo, umabot na ng 2 years, alam nyo na wala namang good intention sa inyo. Yung man, example, di ba? Example lang yon kahit i-decenter mo na natin. Next naman is sa work. Alam nyo na yung self nyo. Alam nyo na hindi nyo naman gusto yung admin work. Kunyari, admin yung work nyo right now and I enjoy nyo is, let's say, meron kayong skills sa graphic design. So you finally understand na dapat sa admin work, di ka magtiis na next 5 years kasi alam mo, magtatrabaho ka para maging graphic designer for the next couple of years kasi yun ang gusto mo and yun yung na-enjoy mo. So it boils down to choosing yourself will lessen the drama, yung pagiging exhausted nyo, kasi may self-awareness na kayo. And next one is my favorite. You finally become someone you actually like. Sobrang love ko yung version ng self ko right now. Ang pinaka-favorite ko is yung sense of humor ko. Kahit ako minsan natatawa ako sa mga sarili kong video. Sabi ko, what a privilege, no? Na I can be Angeli of Access, I can be Angeli na ganito, I can be Angeli na sweet lang, 3 thumbs lang, I can be Angeli na tough woman, strong, independent, ganyan. Ang saya. And yung privilege na mag-record ng podcast na ganito lang, na nakaganto pa ako, yan, no? Na parang, ang saya, diba? Ang saya lang. I really like this version of myself. Sobrang mahal ko tong Angelina to and pinuprotektahan ko itong Angelina to with my whole heart. Ang dami ko na kasi ginawang work and para para ako nag-shine from within and ramdam na ramdam ko siya. Like, pag nagkakaroon ako ng mini problems lang on the road, parang tinutulungan ako ng mga tao. Parang yung isang araw, naglalakad ako papuntang parking, bigla na lang may nag-stop, pinasakay niya ako sa car niya, tapos tawa kami ng tawa. Then, nung isang araw naman, parang naiwan ko yung book ko sa airport, tapos sinabol pa ako nung 3 lalaki para lang ibalik yung book ko na parang pwede, wala na lang, di ba? Nung isang araw naman sa Madrid, nahulog yung water bottle ko. Parang 5 lalaki lumapit agad. Parang sabi ko, it's just a water bottle. Sabi ko, but thank you. So alam niya yun, parang sobrang gusto ko tong sarili na to. And feeling ko, nasi-share ko siya sa iba. I show up differently. I show up so happy. I show up so good. And I can feel parang nabavibe ng mga tao. Gano'n ako kasaya right now. And it took me a lot of time. 3 years nga, di ba? Parang hanggang ngayon nag-work pa rin ako sa self ko. And I will continue to choose myself every single day. And ito yung isang bagay, hindi ko talaga papalitan. Parang sinabi ko to sa isang videos na ni-record ko for my vlog. Sabi ko, I'm so happy right now. Parang yung ikigai ko, the purpose, yung work ko, I wake up because I want to work, but not because I'm desperate to make money. Ganun yung privilege ko. I want to work because I want to create, because I'm so in love with what I've built within me that I just want to keep creating, keep building. I want to put it out there. Baka maiyak ako. Ganun ako ka-in love sa inner self ko right now na parang I'm just creating. Parang kahit saan nyo ako paupuin, I can talk. I can create a podcast. Wala na yung fear na parang, uy, kailangan nakaayos ako. Uy, kailangan mais yung hair ko. Uy, kailangan ganito, ganyan. Like, sobrang in love ako sa buong process ng napagdaanan ko. Nag-create ako ng Italian photo book, all these community events na ginagawa ko because I just want to share what I have. Like, punong-puno na yung baso ko from the inside. I just want to keep giving it. Just want to keep giving it. And that is one of the most beautiful things I've experienced. Na I just do things because I want to, not because I need to. Kasi no 20s ko, I needed to do all those things because binibuild ko yung access travel. At ang 30s ko ngayon, I'm just doing things because I want to. And that's the best feeling. Parang eto na ata yung best definition ko ng success. Na I'm doing things because I just want to do that. That's it. So to close this episode, I have 3 points na babasahin ko. The world doesn't end when you choose yourself. It reorganizes for you. The right people stay, the right things come. It's not selfish, it's the whole point.
That's the whole point of life, you know? You only have one life. And always feed your soul. Do things na magiging proud kayo every single day. And just so be in it na parang maiiyak kayo every time gusto siya ikwento kasi sobrang saya niyo. And that's what I'm feeling right now. Just the privilege of talking about how joyful I am from within. That just gives me a purpose to keep doing it every single day. I record a podcast every single day about my life. That's how happy I am, and I want to share that. You know, like keep giving that vibe to everyone. Kasi ang sarap eh. Ang sarap talaga. So I hope hindi kayo mag-give up sa sarili nyo. And this episode will inspire you to choose yourself more, to believe in yourself more every single day. And I am rooting for you. That's all for today. Bye. See you in the next one.